Topic. Mula nung nagkaroon ng kudita sa Senado, marami akong nababasa na comments. Sinasabi nila na itong si Escudero may balak tumakbong presidente. Okay, basahin ko lang yung dalawang comment. Sabi ng isa, hindi ko na lang pangalanan yung nag-comment. I think may balak maging president or vice president si Cheese Escudero. Another comment. Si Cheesecake gusto maging presidente. Yun ang dream niya. At planado na kasi si Hart nakaabang na. Marami pang nag-comment. Noong una, pinapabayaan ko lang. Hanggang nabasa ko yung article ni Mr. Rigoberto Tiglao sa Manila Times, May 22. Ito, basahin ko yung kanyang last paragraph sa kanyang article tungkol kay Cheese. With Subiri so easily replaced, will Escudero choose to be the palace minion? Tuta. Sunod-sunuran na lang ba si Escudero? Okay? It depends, sabi ni Mr. Tiglao. If things go well for Marcos, a good economy and his respectable popularity, Escudero will be super servile and do all he can for Marcos to endorse him in the 2028 elections. Ayun na. If not, yung hindi maganda ang resulta sa pagiging Senate President niya, walang good economy, magkakagulo, he'll be a Marcos pain in the ass, an articulate and popular one with an actress beside him, and strive to be the opposition's noisy champion and president in 2028. Yan po ang analysis ni Mr. Rigoberto Tiglao, isa pong matalino, respetado na columnist na hindi nabusalan ng pera ang kanyang bunganga, patuloy na nagsusulat, nagpapahayag ng kanyang opinion. And I fully agree with Mr. Rigoberto Tiglao na posible kakandidatong presidente si Cheese Escudero. So, let's watch out. Dalawang kung yan. Gaganda yung ekonomiya. Maganda ang takbo ng bansa with Escudero as Senate President. May posibilidad na i-endorse siya ni PBBM sa 2028 kasi, bakit? Yung nag-aambisyon yan, si Speaker Martin Romualdez, kung wala siyang gawing kakaiba, wala talaga siyang pag-asang manalo sa isang patas na eleksyon by 2028. Alam ito ng kampo ng Marcos Araneta family. Kasi hindi mo maitatwa, hindi mo ma-set aside yung resulta ng mga surveys. Hindi siya makakuha kahit 1% lang sa mga surveys. Kaya ang lumalabas dito, ang Malacanang maghanap ng isang kandidato na pwede nilang i-endorse by 2028 maliban kay Martin. Okay, si Tulfo.
Si Tulfo, sa tingin ko, ano yan, mahirap hawakan ng leeg ng mga Marcos. May iba rin ang takbo ng utak, kaya hinding-hindi i-endorse ng Malacanang si Tulfo as president. Kaya lang, pwedeng kakandidato si Tulfo as president. So, magiging tatlo ang malalakas na maglaban by 2028, ano? Either Sara, Tulfo, Independent, and Escudero. Escudero, yun ang manok ng mga Marcos. So, yan ang mga posibilidad na nakikita ko. So, yan, kung maganda ang resulta itong bagong alyansa ngayon ng Marcos, Romualdez, Escudero. So, goodbye sa presidential ambition ni Speaker Martin Romualdez kung magkaganyan. Kaya lang, on the other hand, yung another kung, posible rin na itong si Cheese maging pain in the ass ng Marcos administration. Yung bang sinamantala lang ni Cheese ang pagkakataon na maging Senate President. Kasi ang Senate President, jumping board ng pagiging presidente ng Pilipinas. Remember, si President Marcos Sr. naging Senate President. Maraming naging Senate President na naging presidente ng Pilipinas. So, sinamantala lang ito ni Cheese kasi matagal nang gusto ng Malacanang na balak tanggalin si Zubiri. Ang gusto nilang ilagay si Jinggoy. Kaya lang si Jinggoy parang hindi siya katanggap-tanggap sa kapwa niya senador. Yun ang nakikita ko. Si Cheese, pwede makakuha ng 13 or more votes. Kaya, yun na. Sinamantala ni Escudero maging Senate President. Kaya lang, sana totoo yung original impression ko kay Escudero na hindi siya kayang hawakan ng leeg ng kahit kanino man. Kung nagkaganon man, dating cha-cha. Previous stand ni Cheese, anti-cha-cha siya. Ngayon, open ng third regular session by July. Tatalakayin ulit yung cha-cha. Committed pa rin si Cheese na anti-cha-cha siya. Nako, yan ang malaking sakit ng ulo nitong administrasyong ito. Kaya nagkamali, malaking pagkakamali nila na ang inilagay nilang Senate President, si Cheese Escudero. Baka hindi nila nakita yung plano niya na maging presidente. Yun. Anti-cha-cha ang Senate President, so hindi makabasa. Yun na. Pain in the ass. Oppositionist na si Escudero. Ginagamit lang niya yung posisyon niya sa Senate President para i-build up ang sarili niya for 2028. At pagdating ng panahon, yun na, magiging oposisyon, kakalabanin ni Cheese Escudero ang sino man na i-endorse ng Malacanang. Sabihin natin, Romualdez pa rin ang i-endorse ng Malacanang. So, Romualdez, Sara, Escudero. So, may pag-asa bang manalo si Escudero? Kung magiging ganyan, kung mayroong nag-survey niyan Pulse Asia ata, o Okta, na sa election by 2028, kung dadami ang mga kandidatong presidente, lamang na lamang si BP Sara. And I'm sure, kagaya ng 2022,
maraming kakandidatong presidente. Aabot yan ng 5, pinakamababa. So, sabihin na lang natin, kakandidato si Escudero, Romualdez, BP Sara, pwede pang Tulfo, pwedeng Lenny, sino pa dyan? Wala, talo sila. Tatalo nun, ilalampaso sila ni BP Sara. The more candidates, the better. Kasi buo na yung pundasyon o yung solid votes ni BP Sara, yung 32 million na bumoto sa kanya noong 2022, mabawasan man ng kaunti, okay lang. Kailang malaking bagay na yan. Kaya good luck, Senator Chis Escudero, sa iyong ambisyon kung totoo man na may balak kang maging presidente ng Pilipinas.